Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malamig, matigas, walang anumang bakas ng paglalambing. Tumahimik ka! Ang arte-arte mo! Akala mo kung sino kang reyna dito. Sumunod ang mahinang ungol ng isang matanda, puno ng sakit at takot. Bia, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Ang tunog ng pagbagsak ng tablet sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy ay kasabay ng pagtigil ng mundo ni Adrian. Ilang oras lang ang nakalipas, ang mundong yon ay perpekto. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali, tanaw ni Adrian ang libu-libong ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw na yon ay parang isang pangarap at pakiramdam niya, lahat ng pangarap niya ay natupad na. CEO sa edad na 32, isang kumpanyang itinayo mula sa wala. Ngunit hindi ang mga gusali o ang tagumpay sa negosyo ang nagpapatibok ng kanyang puso sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Sa loob nito, isang diamanteng singsing ang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang lampra. Isang pangako, isang kinabukasan para kay Bia. Napangiti si Adrian. Si Bia, ang babaeng dumating sa buhay niya na parang isang anghel. Maganda, matalino, at higit sa lahat, napakabait sa kanyang ina. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sa loob ng maraming taon, silang dalawa lang ni Mama Linda ang magkasama. Ang kanyang ina ang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. At ngayong nasa kanya na ang lahat, wala siyang ibang hinangad, kundi ang suklian ito. Nakita niya kung paano alagaan ni Bia si Mama Linda. Kung paano nito basahan ng libro ang kanyang ina. Kung paano nito timplahan ng paborito nitong tsa. Kung paano ito tumawa sa mga lumang kwento ng kanyang ina. I found the one, Ma, sabi niya sa sarili niya noon. At ngayon, gagawin na niya itong opisyal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idenial ang numero ni Bia. Hello, love? Malaming na sagot mula sa kabilang linya. Hey! Sagot ni Adrian, hindi mapigilan ang nangiti sa kanyang mga labi. Are you ready for our special dinner tonight? Of course! Suot ko na nga yung paborito mong bestida. Si Mama Linda, katatapos ko lang bigyan ng gamot at pinagpahinga ko na. Para naman may oras tayo para sa isa't isa mamaya. Parang musika sa pandinig ni Adrian ang mga salitang iyon. You're the best. I couldn't ask for more. I'm on my way home. I love you. I love you too, Adrian. Mag-iingat ka. Pagbaba niya ng telepono, isang pakiramdam ng lubos na kaligayahan ang bumalot sa kanya. Ito na yon. Ito na ang simula ng habang buhay. Pagdating niya sa mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririnig niya ang mahinang tunog ng TV mula sa kwarto ni Mama Linda o ang boses ni Bia na kumakanta sa kusina. Pero ngayon, wala. Naalala niya ang bagong security camera na ipinakabit niya sa kwarto ng kanyang ina. Isang maliit na camera na nakatago sa isang picture frame para lang masigurong okay si Mama kapag mag-isa siya. Iyon ang sinabi niya kay Bia. Isang paraan para mapanatag ang kanyang loob. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa briefcase, umupo sa malambot na sofa sa sala, at binuksan ang application ng camera. Isang simpleng pag-check lang, para lang masigurong mahimbing ang tulog ng kanyang ina bago siya maghanda para sa kanilang hapunan. Ang imahe sa screen ay medyo malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Nakita niya ang kanyang ina, si Mama Linda, na nakaupo sa gilid ng kama, at sa harap nito, nakatayo si Bia, at doon niya narinig ang mga salitang yon, ang boses na puno ng pagkasuklam. Tumahimik ka! Ang arte-arte mo! Akala mo kung sino kang reyna dito. Narinig niyang sigaw ni Bia. Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan. Hindi ito totoo. Baka nananaginip lang siya. Ngunit ang sumunod na imahe ay gumising sa kanya sa pinakamasakit na katotohanan. Nakita niya sa screen
Kung paano marahas na hinawakan ni Bia ang braso ng kanyang ina, nakita niya ang pagmamakaawa sa mukha ni Mama Linda. Bia, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. At pagkatapos, sa isang iglap, nakita niya. Malinaw na malinaw. Itinulak ni Bia ang kanyang ina. Itinulak nito ang matandang babae pabalik sa kama. Hindi ito isang aksidente. Ito ay sinadya. Puno ng galit. Nabitiwan ni Adrian ang tablet. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay nakakabingi. Ang itim na screen nito ay nabasag. Parang salamin na sumasalamin sa durog niyang puso. Ang maliit na kahon ng singsing na nasa kanyang bulsa ay biglang parang napakabigat, na parang isang bato na humihila sa kanya pababa sa kadiliman. Hindi siya makahinga. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan. Ang babaeng pinaplano niyang pakasalan, ang anghel na akala niya'y hulog ng langit, ay isang halimaw pala. Nanginginig ang mga kamay. Pinilit niyang abutin muli ang tablet. Umaasa. Nagdarasal na sana ay nagkamali lang siya ng nakita. Ngunit nang itaas niya ito, ang basag na screen ay gumagana pa. At ang nakita niya roon, ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Nakita niya si Bia na mabilis na lumapit kay Mama Linda. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay puno na ng pag-aalala. Hinaplos nito ang buhok ng matanda at inayos ang kumot. Naku, Mama, okay lang po kayo? Narinig niyang sabi ni Bia sa screen. Ang boses nito ay bumalik sa dati. Malambing, mapag-alaga, perpekto. Dahan-dahan po kasi, muntik na kayong mahulog. Isang kasinungalingan, isang napakagaling na pag-arte. Pinatay ni Adrian ang screen. Ang katahimikan sa sala ay biglang naging nakakabingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang hanging dumadaan sa aircon ay parang yelong humahaplos sa kanyang balat. Napatitig siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Malamig, mabagsik, isang galit na gustong sumabog at wasakin ang lahat ng nasa paligid niya. Gusto niyang tumakbo paakyat. Gusto niyang isigaw sa mukha ni Bia ang lahat. Gusto niyang itanong kung paano nito nagawa yon sa sarili niyang ina. Pero isang malamig na kaisipan ang pumigil sa kanya. Ano ang sasabihin niya? Na nakita niya sa kamera? Itatanggi iyon ni Bia. Sasabihin niyang nadulas lang si Mama. Sasabihin niyang nag-aalala lang siya. At si Mama Linda, sa kanyang mahinang kalagayan, baka hindi pa nito kayang panindigan ang katotohanan. Gagawin siyang sinungaling ni Bia. Gagawin siyang kontrabida sa sarili niyang pamamahay. Hindi. Hindi siya pwedeng padalos-dalos. Ang kalaban niya ay hindi isang ordinaryong tao. Isa itong ahas na nagbabalat kayong anghel. At para talunin ang isang ahas, kailangan mong maging mas tuso kaysa rito. Mabilis niyang itinago ang basag na tablet sa ilalim ng sofa. Kinuha niya ang singsing na nahulog sa sahig at isinilid ito ng mariin sa kanyang bulsa. Ang lamig ng metal ay parang sumusunog sa kanyang balat. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing paalala na kailangan niyang maging matatag para kay Mama. Narinig niya ang mga yabag pababa ng hagdanan. Love? Nandito ka na pala. Pumasok si Bia sa sala. Ang ganda niya sa suot niyang pulang bestida. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Kanina ka pa? Tanong nito, papalapit sa kanya. Pinilit ni Adrian ng ngumiti. Ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay niya. Kararating ko lang. Kamusta si Mama? Hinalikan siya ni Bia sa labi.
Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng init ay ngayoy parang lason. Ayun, nagpapahinga na, sagot nito habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Medyo mahina siya kanina. Muntik pa ngang matumba. Buti na lang nasa loko agad. I think we should have her checked by a doctor again. Napatingin si Adrian diretso sa mga mata ni Bia. Naghahanap ng kahit anong senyales, kahit isang kislap ng pagkakasala. Pero wala. Wala siyang nakita, kundi ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na nobya. Yeah, sagot ni Adrian. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. We should. Ngumiti si Bia, ang ngiting minsan nang nagpatunaw sa kanyang puso. Ang nangiting na ngayon ay gusto niyang burahin sa mundo. Hindi niya alam, pero ang nangiting iyon ang nagsilbing selyo sa kanyang kasunduan sa demonyo. At si Adrian, sa kauna-unahang pagkakataon, ay handa nang maging halimaw para protektahan ang kanyang anghel. Ang kanyang tunay na anghel na natutulog sa itaas. Walang kamalay-malay sa digmaang malapit ng magsimula. Ang biyahe pa uwi ay parang isang blangkong pelikula sa isipan ni Adrian. Hindi niya matandaan kung paano niya napaandar ang sasakyan, kung anong mga kalsada ang kanyang dinaanan, o kung paano siya nakarating sa garahe ng kanilang mansyon. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe sa screen ng tablet. Ang pagtulak, ang pagbagsak, ang pekeng ngiti. Paulit-ulit, na parang isang sirang plaka na walang tigil na tumutugtog sa loob ng kanyang utak. Bumaba siya ng sasakyan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang galit sa kanyang dibdib ay isang nagbabagang apoy. Ngunit ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kawalan ng emosyon. Ang pag-iyak ay para sa mga talunan. At hindi siya magpapatalo. Hindi sa laban na ito. Pagpasok niya sa pinto, ang matamis na amoy ng nilulutong pagkain ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging nasa tahanan. Ngayon, para itong amoy ng pagkabulok. Love, andiyan ka na pala. Sinalubong siya ni Bia mula sa kusina. Suot ang isang apron sa ibabaw ng kanyang pulang bestida. Ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na may bahay. Sakto lang ang dating mo. Malapit nang maluto ang paborito mong steak. Lumapit ito para yakapin siya. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Ang yakap na dati kanlungan niya ay parang yakap ng isang ahas, mahigpit at nakakamatay. Pagod ka ba? Tanong nito, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. You seem quiet. Medyo, sagot ni Adrian. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Maraming ginawa sa opisina. Iyon ang unang kasinungalingan. At sa gabing iyon, natutunan niyang ang pagsisinungaling ay madali lang pala. Lalo na kung ang kaharap mo ay ang reyna ng kasinungalingan. Nagpatuloy sila sa hapagkainan. Inihain ni Bia ang pagkain na parang walang nangyari. Nagkwento ito tungkol sa araw niya, sa mga plano nito para sa kanilang bakasyon, sa bagong halaman na binili nito para sa hardin. Si Adrian ay tumatango lang, sumasagot ng mga maiikling salita habang pinapanood ang bawat galaw nito, bawat ngiti, bawat pagtawa. Paano niya nagagawang magpanggap ng ganito kahusay? Gaano na katagal nitong ginagawa ito? Ilang beses na niyang hinalikan ang mga labing ito na nagsasabi ng purong kasinungalingan. Kamusta nga pala si Mama? Tanong ni Adrian. Sinikap na maging normal ang kanyang boses. Ayun, tulog pa rin. Sagot ni Bia habang umiinom ng wine. Sinubukan ko siyang gisingin para sa hapunan pero ayaw bumangon. Sabi niya, masama raw ang pakiramdam. Ang sabi ko nga, baka kailangan na talaga nating dalhin siya sa espesyalista. Nag-aalala na ako sa kanya, Adrian. Palagi na siyang pagod at parang laging nalilito. Isang matalas na kirot ang tumusok sa puso ni Adrian.
pati ang kalusugan ng kanyang ina ay ginagamit nito. Maybe you're right, sabi lang niya habang hinihiwa ang steak na biglay nawalan na ng lasa. Pagkatapos ng hapunan, si Bia ang nagpresentang maghugas ng mga plato. Si Adrian naman ay nagpaalam na aakyat muna para tingnan ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Mama Linda. Ang ilaw mula sa hallway ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Nakita niya ang kanyang ina, mahimbing na natutulog, ngunit kahit sa pagtulog ay bakas sa mukha nito ang pagod at kalungkutan. Namumutla ito at parang nabawasan ng timbang. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Malamig. Ma, bulong niya, halos hindi marinig. Anong ginagawa niya sa'yo? Walang sagot. Tanging ang mahinang paghinga lang ng kanyang ina. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha, pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Ito ang oras para mag-isip. Napansin niya ang isang baso ng tubig at isang maliit na lalagyan ng gamot sa bedside table. Kinuha niya ito. Mga gamot para sa alta presyon at mga bitamina. Mga gamot na kabisado niya dahil siya mismo ang bumibili. Pero may mali. Isang pakiramdam ng pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Hinintay niyang matapos si Bia sa kusina. Hinintay niyang marinig ang pagbukas ng shower sa kanilang kwarto. Hinintay niyang mamatay ang ilaw at humimlay ang buong kabahayan sa katahimikan ng gabi. Noong sigurado na siyang tulog na ang lahat, tahimik siyang bumalik sa kwarto ng kanyang ina. Dala ang flashlight ng kanyang cellphone, maingat niyang binuksan ang medicine cabinet sa banyo ni Mama Linda. Naroon ang mga bote ng gamot, maayos na nakahanay. Kinuha niya ang bote ng vitamin B complex, isang brand na matagal nang iniinom ng kanyang ina. Tiningnan niya ang label. Tama naman, pero nang buksan niya ito at ilagay ang isang tableta sa kanyang palad, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tableta ay kulay puti, maliit at bilog. Ang natatandaan niya, ang dati iniinom ni Mama Linda ay kulay dilaw at medyo pahaba. Imposibleng magkamali ang botika. Siya ang huling bumili nito. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang tableta. Isinara niya ang bote at ibinalik ito ng maingat sa cabinet. Tinitiyak na nasa eksaktong pwesto ito kung saan niya ito kinuha. Walang bakas na dapat maiwan. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang puso niya'y kumakarera. Humiga siya sa tabi ni Bia na mahimbing na natutulog at ipinadala ang litrato sa isang malapit na kaibigan na isang pharmacist. Nag-type siya ng mensahe. Bro, pasensya na sa abala. Paki-identify naman nitong gamot. Urgent lang. Ilang minuto ang lumipas. Bawat segundo ay parang isang oras. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang cellphone. Naghihintay. Biglang umilaw ang screen. Isang reply. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. Adrian, sigurado ka ba dito? This is a neuroleptic sedative. Isang uri ng gamot na pampakalma. Pero kapag ginamit ng mali, nakakapagpahina ng memorya at nagdudulot ng matinding pagkalito. Reseta ang kailangan para dito. Bakit iinumin to ng mama mo? Ang mga salita sa screen ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Adrian. Neuroleptic sedative. Nakakapagpahina ng memorya. Nagdudulot ng matinding pagkalito. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Ang madalas na pagiging makakalimutin ni Mama Linda. Ang mga araw na parang wala ito sa sarili. Ang mga pagkakataong hindi nito matandaan ang mga simpleng bagay. Ang pagiging clumsy nito na laging sinasabi ni Bia. Hindi ito dahil sa katandaan. Hindi ito dahil sa sakit. Ito ay sinadya. Isang unti-unti at kalkuladong paglason. Isang plano. Isang napakasuklam na plano para palabasin na ang kanyang ina ay ulyanin, wala sa tamang pag-iisip at hindi mapagkakatiwalaan ang anumang sasabihin.
para kung sakaling magsumbong man ito tungkol sa pananakit ni Bia, sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang ina na nalilito o ang kanyang perpektong nobya na walang ibang ginawa kundi mag-alaga? Naramdaman ni Adrian ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Nasusuka siya. Gusto niyang isuka ang lahat ng kasinungalingan na ipinakain sa kanya ni Bia. Napatingin siya sa babaeng natutulog sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay payapa. Ang paghinga ay malalim. Isang anghel sa paningin, isang demonyo sa kaibuturan. Gaano na ito katagal? Ilang linggo? Ilang buwan? Ilang beses niyang hinalikan ang kamay na naglalagay ng lason sa inumin ng kanyang ina? Isang alon ng matinding galit ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa kanina. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay pagkamuhi. Isang dalisay at walang hangganang pagkamuhi. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Bia ay naglaho sa isang iglap na parang sinunog at naging abo. Ang natira na lang ay ang nagyayelong determinasyon. Ang plano niyang pag-amin at pag-aaway ay biglang naging napakababaw. Hindi sapat ang simpleng pagpapalayas dito. Hindi sapat ang pagsigaw sa mukha nito. Ang krimen na ito ay nangangailangan ng mas mabigat na kaparusahan. Isang kaparusahan na naayon sa batas. Kailangan niya ng ebidensya. Ebidensyang hindi matitinag. Ebidensyang magpapakita sa lahat kung sino talaga ang babaeng ito. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sinisigurong hindi makalikha ng kahit anong ingay. Kinuha niya ang kanyang unan at kumot at lumabas ng kwarto. Hindi na niya kayang manatili pa sa iisang silid, kasama ang halimaw na yon. Pumunta siya sa guest room sa dulo ng pasilyo at doon humiga. Ngunit hindi para matulog. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang isipan niyang kanina'y puno ng pag-ibig at mga plano para sa kasal ay ngayoy gumagana na parang isang makina. Malamig, tumpak, at nakatuon sa isang layunin. Ang unang hinanap niya ay ang numero ng pinakamagaling na abogadong kilala niya. Isang kaibigan ng kanyang ama na dalubhasa sa mga komplikadong kaso. Pagkatapos, nag-order siya online ng 2 bagong spy camera. Mas maliit, mas high-tech, at kayang mag-record ng audio ng malinaw. Isa para sa kwarto ni Mama at isa para sa sala. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Bia kinabukasan. Hindi niya alam kung paano siya ngingiti at magpapanggap na parang walang nangyari. Pero gagawin niya. Gagawin niya ang lahat. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang relasyon. Ito ay naging isang digmaan. At sa digmaang ito, sisiguraduhin ni Adrian na siya ang mananalo para sa kanyang ina, para sa katarungan. Mula sa bintana ng guest room, pinanood niya ang unti-unting pagsikat ng araw. Isang bagong umaga. Ngunit para kay Adrian, hindi ito simbolo ng pag-asa. Ito ang simbolo ng simula ng isang mahaba at madilim na laban. Ang mga gabi ang pinakamalala para kay Linda. Sa dilim, walang telebisyon, walang mga ibon sa bintana, walang anumang bagay na makakagulo sa kanyang isipan. Sa dilim, ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala, mga pira-pirasong basag na salamin na hindi niya na mabuo ng tama, at ang takot. Isang malagkit at malamig na takot na gumagapang mula sa ilalim ng kanyang kama at bumabalot sa kanyang buong katawan. Napanaginipan na naman niya si Bia. Sa panaginip, hindi ito sumisigaw. Ngumingiti lang ito. Isang matamis at mapagmahal na ngiti. Ngunit habang tumatagal, ang nangiti ay lumalapad, lumalawak, hanggang sa mapunit ang mukha nito at ang makita na lang niya ay isang madilim at walang katapusang bunganga. Nagising si Linda na humihingal. Ang dibdib ay tumatalon sa kaba. Basa ang kanyang likod ng malamig na pawis. Ilang sandali siyang nakatitig sa kisame, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Panaginip lang yon, Linda. Gising ka na. Pero nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, ang takot ay bumalik na parang isang alon na humampas sa kanya. "Good morning, Mama!" Masayang bati ni Bia.
Dala-dala ang isang tray ng almusal. I prepared your favorite, arroz caldo. Ang boses nito ay kasing tamis ng pulot, pero ang mga mata nito, may ibang sinasabi ang mga mata nito. Isang bagay na malamig at mapanuri. Salamat anak, pilit na sabi ni Linda, habang dahan-dahang umuupo sa kama. Inilapag ni Bia ang tray sa kanyang kandungan. Ang bango ng pagkain ay dapat sanay nakakagana, ngunit para kay Linda, parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Here, sabi ni Bia, inaabot ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga gamot sa umaga. Inumin niyo na po ito para lumakas kayo. Napatingin si Linda sa puting tableta. Ang gamot na ito. Simula nang inumin niya ito, parang may ulap na bumalot sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay laging mabigat. Ang kanyang mga alaala ay parang buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihing, ayoko niyan. Pero ang takot sa mga mata ni Bia ay pumipigil sa kanya. Kinuha niya ang gamot at isinubo ito. Kasunod ang isang malaking lagok ng tubig. Napapikit siya habang nararamdaman ang pagdaan nito sa kanyang lalamunan. Parang lason. Good girl, sabi ni Bia, na parang isang batang pinapakain. Ubusin niyo po yan ha. Babalik ako mamaya para kunin ang tray. Naiwan siyang mag-isa. Pinilit niyang kumain kahit ilang subo lang. Pakiramdam niya, kailangan niya ng lakas. Lakas para saan? Hindi niya alam. Maya-maya, pumasok si Adrian sa kanyang silid. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak. Ang puso ni Linda ay napuno ng biglaang pag-asa. Ma, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Adrian, umupo sa tabi niya. May kakaiba kay Adrian ngayon. Ang mga mata nito ay seryoso, may lungkot, ngunit meron ding isang bagay na hindi niya mabasa. Isang bagay na matigas. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang magsalita. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Adrian anak, simulan niya. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila. Si Bia, sinaktan niya ako. Ang gamot. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, walang lumabas. Ang mga ideya sa kanyang utak ay biglang naglaho, nagulo. Ang ulap na dulot ng gamot ay mas kumapal. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkalito at pamilyar na takot. Napatingin lang siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, pero walang boses, walang salita. At dahil sa kabiguan, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ma, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Adrian. Umiling lang si Linda, hindi na makasagot. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang anak, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit kasabay nito ang sakit ng katotohanang hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang hapon na yon, habang nagtutulog-tulugan, muling pumasok si Adrian sa kanyang kwarto. Akala nito ay tulog siya. Nakita niya ang kanyang anak na kinuha ang luma niyang alarm clock sa bedside table. Pagkatapos ay may inilabas itong bago mula sa isang paper bag. Isang modernong digital clock na may malalaking numero. Maingat nitong inilagay sa parehong pwesto. Hindi alam ni Linda kung bakit, pero ang simpleng bagay na yon ay nagbigay sa kanya ng isang kislap ng pag-asa. Isang lihim sa pagitan nilang mag-ina. Isang bagay na si Adrian lang ang gumawa para sa kanya. Pinanghawakan niya ang pakiramdam na iyon. Ngunit ang pag-asa ay madaling mawasak. Ilang minuto matapos umalis si Adrian, pumasok si Bia sa kwarto. May dalang isang tasa ng tsa. Pampainit ng katawan ninyo, Mama, sabi nito. Biglang natigilan si Bia. Ang mga mata nito ay dumapo sa bagong orasan sa tabi ng kama. Kumunot ang noo nito. Dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang orasan. Sinuri nito ang bawat anggulo, ang likod, ang ilalim.
Ang puso ni Linda ay nagsimulang kumabog ng malakas. Itinaas ni Bia ang kanyang tingin mula sa orasan at tumingin ng diretso kay Linda. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang ganda naman ng bago mong orasan, Mama," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong pahiwatig ng panganib. Sino ang nagbigay nito? Nakaupo si Adrian sa tapat ni Attorney Leo Vargas, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na at mga matang nakakita na ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. Ang opisina ng abogado ay puno ng mga libro. Ang amoy ng lumang papel at katad ay nangingibabaw sa hangin. Ito ay isang lugar ng mga sekreto at mga laban na ipinaglalaban sa anino. "So, let me get this straight," sabi ni Attorney Vargas habang muling tinitingnan ang mga litrato at video sa tablet ni Adrian. "Ang nobya mo, na malapit mo ng pakasalan, ay hindi lang sinasaktan ng iyong ina, kundi planado rin siyang nilalason para palabasin na siya ay wala sa tamang pag-iisip." Tumango si Adrian. Ang panga niya ay mariing nakatikom. Ang marinig, ang buod ng katotohanan mula sa bibig ng ibang tao ay mas nagpatindi pa ng bigat nito. That's the long and short of it, Tito Leo. Sumandal ang abogado sa kanyang silya at pinagkrus ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kanyang malaking tiyan. Tinitigan niya si Adrian ng matagal. "This is not just a case of physical injury, Adrian. This is attempted murder, or at the very least, frustrated murder." Ang tanong ay, anong gusto mong gawin? "Gusto kong pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya." Mabilis at mariing sagot ni Adrian. "Gusto ko siyang makulong. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng demonyo siya." Ang galit ay isang magandang panggatong. Pero sa korte, kailangan natin ng malamig na ebidensya, sabi ni Attorney Vargas. Ang video na ito ay malakas. Ang resulta ng pagsusuri sa gamot ay malakas din. Ngunit ang isang magaling na abogado ay kayang baliktarin ang mga ito. Sasabihin nilang aksidente ang pagkatulak. Sasabihin nilang hindi si Bia ang nagpalit ng gamot. Kailangan natin ng isang bagay na mag-uugnay sa lahat ng ito. Isang motibo. "Pera," walang pag-aalinlangang sabi ni Adrian. "Exactly." Sang-ayon ng abogado. Kailangan nating patunayan na ang lahat ng ito ay ginagawa niya para makuha ang pera mo. Kailangan nating ipakita na ang pagpapalabas na ulyanin si Mama Linda ay isang paraan para siya ang magkaroon ng kontrol sa lahat kapag kasal na kayo. Kailangan natin siyang bigyan ng sapat na lubid para bigtiin niya ang sarili niya. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Adrian. Isang mapanganib at nakakasulasok na plano. I understand, Tito. Ibig sabihin nito, pagpapatuloy ng abogado na parang nababasa ang kanyang isip, kailangan mong bumalik doon at magpanggap. Kailangan mong ituloy ang papel mo bilang ang mapagmahal na nobyo. Kailangan mong manatiling malapit sa kanya para makakalap pa tayo ng ebidensya. Napasuklay si Adrian sa kanyang buhok. Isang pakiramdam ng pandidiri ang gumapang sa kanyang balat. Ang isiping kailangan niyang muling hawakan si Bia, halikan ito, at pakinggan ang mga kasinungalingan nito ay parang isang parusa mula sa impyerno. I know. I'll do whatever it takes. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala niya ang bigat ng kanilang napag-usapan. Dala niya ang maskara na kailangan niyang isuot. Naabutan niya si Bia sa sala, nagbabasa ng isang magazine. Ang bagong digital clock mula sa kwarto ni Mama Linda ay nakapatong sa center table. "Love, kanina pa kita hinihintay," sabi nito. Tumayo para salubungin siya. Hindi niya napansin ang orasan. O mas tamang sabihin, nagpanggap siyang hindi niya ito napansin. "Sorry, I had to meet a business consultant." Pagsisinungaling ni Adrian. "Something about estate planning." Biglang nagbago ang tingin ni Bia. Nawala ang pagkainip
at napalitan ng matinding interes. Estate planning? Bakit biglaan naman yata? Hindi naman biglaan, sabi ni Adrian habang naglalakad papunta sa minibar para kumuha ng alak. Kailangan niya ng alak. Iniisip ko lang ang future natin. Gusto kong siguraduhin na kapag may nangyari sa akin, secured ka. At si Mama. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagsilay ng isang munting ng ngiti sa mga labi ni Bia. Ang pain. Kumagat ito. That's so sweet of you, love, sabi nito. Lumapit at yumakap mula sa kanyang likuran. Pero huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala namang mangyayari sa'yo. Hinarap siya ni Adrian at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ito sa mata. I just want to be prepared. Kaya nga, naisip ko, baka dapat nating i-update ang ilang dokumento. Maybe put your name on some of my properties as my fiancé. Ang mga mata ni Bia ay nagliwanag. Ang liwanag ng purong kasakiman. Ito na ang pinakahihintay nito. Adrian, hindi mo naman kailangang gawin yan, sabi nito. Ngunit ang boses ay hindi na kayang itago ang pananabik. I want to, sabi ni Adrian, pinipiga ang bawat salita mula sa kanyang lalamunan. Deserve mo yan. You take care of me. You take care of my mom. It's the least I can do. Hinalikan siya ni Bia. Isang mahaba at mapusok na halik. Itinugon ni Adrian ang halik na yon, ngunit sa isip niya, ibang babae ang kanyang hinahalikan, ang kamatayan. Kinagabihan, dinala niya si Bia sa isang mamahaling restaurant, ang parehong restaurant kung saan dapat sana ay magaganap ang kanyang proposal. Ngayon, isa na itong entablado para sa kanyang pag-arte. Nag-usap sila, nagtawanan, nag-order siya ng pinakamahal na champagne. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat paghawak sa kamay nito ay isang kalkuladong galaw. Naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bahaging minsan ay naniwala sa pag-ibig. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang dessert, nagpaalam si Bia na pupunta muna sa banyo. Sa sandaling makaalis ito, kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang audio recording app na konektado sa maliit na device na inilagay ng kanyang investigador sa pitaka ni Bia kaninang umaga. At hinintay niya. Ilang sandali lang, nagsimulang gumalaw ang audio waves sa kanyang screen. May kausap si Bia. Hello? Narinig niyang bulong ni Bia sa kabilang linya. Oo, ako to. Ang boses ni Bia ay mahina. Isang bulong na puno ng pag-iingat. Ngunit sa tulong ng high-tech na listening device, bawat salita ay malinaw na parang katabi lang niya ito. Oo, ako to. May ilang segundong katahimikan. Maririnig ang mahinang tunog ng tubig mula sa gripo sa banyo. Malapit na. Pagpapatuloy ni Bia, ang boses ay mas mariin na ngayon. Kumakagat na siya sa pain. Pinag-uusapan na namin ang tungkol sa mga ari-arian. Konting panahon na lang ang kailangan ko. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi gaanong malinaw, pero sapat na para marinig ni Adrian. Siguraduhin mo lang, Bia. Malaki na ang utang ng pamilya mo. Ang pasensya ko, hindi na ganoon kahaba. Alam ko! Mabilis na sagot ni Bia, may bakas ng takot sa kanyang tono. Huwag kayong mag-alala. Sinasabi ko sa inyo, sa oras na maikasal kami, mababayaran ko kayo. Doble pa sa utang namin. Just give me a little more time. Bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Isang buwan, Bia. Yan na lang ang meron ka, sabi ng lalaki, bago marinig ang tunog ng pagbaba ng telepono. Katahimikan. Pinatay ni Adrian ang recording. Nakatitig lang siya sa kanyang cellphone. Ang mga salitang narinig ay umuukit sa kanyang isipan. Utang, pamilya, isang buwan. Kaya pala ito nagmamadali. Kaya pala ito desperada. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay purong desperasyon.
Hinahabol ito ng mga demonyo mula sa kanyang nakaraan at si Adrian, kasama ang kanyang ina, ang ginagawa nitong panangga at sakripisyo. Ang pandidiri na naramdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng awa. Ngunit hindi para kay Bia, awa para sa sarili niya dahil minahal niya ang isang taong ganito kasama. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Bia sa kanilang lamesa. Ang kanyang mukha ay nababalot muli ng isang matamis na ngiti na parang walang nangyari. "Sorry love, ang haba ng pila sa banyo," sabi nito. Tumingin si Adrian sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang nasa likod ng mga matang yon. Hindi lang kasakiman. Nakita niya ang takot, ang pagod, ang isang kaluluwang matagal nang nalunod sa sarili nitong mga kasinungalingan. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi na mahalaga. Ang anumang bakas ng pagmamahal na maaaring natira sa puso ni Adrian ay tuluyan ng naging bato. Ngumiti siya pabalik kay Bia. Isang nangiting malamig at walang buhay. "It's okay," sabi niya. "We have all the time in the world." Isang kasinungalingan. Dahil alam ni Adrian, ang oras ni Bia ay malapit ng maubos at siya mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak nito. Ang digmaan ay nagsimula na at sa gabing iyon, nakuha niya ang kanyang unang malaking panalo. Nakatingin si Bia sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay perpekto. Ang makeup ay walang kupas. Ang buhok ay maayos na nakatali. Ang suot na damit ay mamahalin. Ito ang mukhang ipinapakita niya sa mundo. Ang mukha ni Bia, ang mapagmahal na nobya ng milyonaryong si Adrian. Pero nang tumitig siya ng mas malalim, nakita niya ang mga bitak sa perpektong imahe. Ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na pilit tinatakpan ng concealer. Ang isang linya ng pag-aalala sa kanyang noo na nagiging mas malalim bawat araw. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang mamahaling handbag at tiningnan ang huling mensahe na natanggap niya. On buwan, 2 salita. Isang hatol, 1 buwan para bayaran ang utang na hindi niya ginawa. 1 buwan para ayusin ang gulong iniwan ng kanyang sugarol na ama at maluho na ina. 1 buwan bago gumuho ang mundong maingat niyang binuo. Napapikit siya ng mariin. Ang alaala ng kanilang nakaraan ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ang maliit at masikip na apartment. Ang mga pagkakataong wala silang makain. Ang kahihiyan sa tuwing may maniningil sa kanilang pinto. Sumisigaw at nagbabanta. Iyon ang buhay na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. At si Adrian, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang gintong tiket palayo sa impyernong yon. Si Adrian ay mabait, gwapo, at higit sa lahat, mayaman. Napakadali nitong mahalin. Sa simula, iyon lang ang plano. Mahalin siya, pakasalan siya, at maging ligtas. Pero may isang hadlang. Isang matandang babae na laging nakatingin sa kanya na para bang nakikita nito ang tunay niyang pagkatao. Si Mama Linda. Sa simula, sinubukan ni Bia. Sinubukan niyang makuha ang loob ng matanda. Nagluto siya, nagbasa ng kwento. Naging perpektong anak na hindi nito kailanman nagkaroon. Ngunit ang mga mata ni Mama Linda ay laging mapanuri, laging may pagdududa. At ang pagdududa ay mapanganib, kaya't kinailangan niyang gumawa ng paraan. Isang mas permanenteng solusyon. Kung hindi niya kayang makuha ang tiwala ng matanda, sisirain na lang niya ang kredibilidad nito. Ang mga tableta ay madaling nakuha mula sa isang dating kakilala na nagtatrabaho sa isang botika. Madali lang ang lahat. Pero nitong mga nakaraang araw, may nagbago. Si Adrian, hindi na ito kasing init ng dati. Ang mga yakap nito ay parang may pag-aalinlangan. Ang mga halik nito ay mabilis at walang damdamin. Ang mga pag-uusap nila ay madalas na uuwi sa katahimikan. Parang may alam ito. Ang paranoia ay nagsimulang kumain sa kanyang sistema.
Sinuri niya ang bawat kilos ni Adrian, ang mga biglaang business meetings, ang mga palihim na tawag sa telepono, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag akala niya ay hindi siya nakatingin. Kinabukasan, habang nasa opisina si Adrian, nagkaroon siya ng pagkakataon. Pumasok siya sa kanilang master's bedroom. Ang puso niya ay kumakabog. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Binuksan niya ang aparador ni Adrian. Ang mga damit nito ay maayos na nakahanay. Mga mamahaling suit, mga polo, mga designer na sapatos. Hinawakan niya ang tela ng isang cashmere coat. Ito ang buhay na para sa kanya. Hindi niya ito bibitawan. Sa pinakailalim ng aparador, sa ilalim ng mga nakatuping sweater, may nakapa siyang isang matigas na kahon, isang maliit na kahon na yari sa pelus. Alam niya kung ano ito. Ito na dapat yon. Ang sing-sing. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Pero wala itong laman. Isang malalim at malamig na takot ang bumalot sa kanya. Bakit walang laman ang kahon? Nasaan ang sing-sing? Nagbago na ba ng isip si Adrian? Malapit na ba siyang itapon pabalik sa putik na kanyang pinanggalingan? Ang panik ay nagsimulang lamunin siya. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Umupo siya sa harap ng laptop ni Adrian. Sinubukan niyang buksan, ngunit may password. Sunod, binuksan niya ang sarili niyang laptop at nagsimulang mag-research. Paano ilipat ang ari-arian pagkatapos ng kasal? Karapatan ng asawa sa yaman ng asawa. Sintomas ng demensya sa matatanda. Ang bawat pag-click ay isang hakbang palapit sa kanyang kaligtasan o sa kanyang kapahamakan. Napahinto siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Bia? Sabi ng isang pamilyar na boses. Ang dati niyang kakilala mula sa botika. Bakit ka tumawag? Pabulong niyang tanong. May problema, sabi ng lalaki. Ang boses ay nag-aalala. May nagtanong tungkol sa gamot na kinuha mo sa akin. Isang pharmacist, kaibigan daw ni Adrian, nagpakita ng litrato ng tableta. Ang cellphone ay halos mahulog mula sa nanginginig na kamay ni Bia. Nahuli na siya. Alam na ni Adrian ang buong pagpapanggap, ang lahat ng kasinungalingan. Guguho na. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng purong desperasyon. Wala na siyang oras, wala nang dahilan para magdahan-dahan. Kung digmaan ang gusto ni Adrian, digmaan ang ibibigay niya. Ngunit hindi na ito laban para sa pera. Ito ay laban para sa kanyang kalayaan, para sa kanyang buhay. At sa laban na ito, handa siyang pumatay. Ang hapagkainan ay nakahanda para sa 3 tao. Ang pinakamahal na steak, ang pinakamasarap na red wine, ang mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang perpektong eksena, isang perpektong kasinungalingan. Naupo si Bia na puno ng pananabik. Sa kanyang isipan, ito na ang gabi. Ang gabi kung saan opisyal nang ilalagay ni Adrian ang pangalan niya sa mga dokumento. Ang gabi kung saan matatapos na ang lahat ng kanyang problema. Katapat niya si Adrian na tahimik na umiinom ng kanyang alak. Sa tabi nito ay si Attorney Leo Vargas na ipinakilala ni Adrian bilang si Tito Leo, ang aking business and estate planning consultant. So, Tito Leo, simula ni Bia. Ang boses ay matamis at puno ng respeto. I'm so glad Adrian is finally taking his future seriously. Matagal ko na po siyang sinasabihan na kailangan niyang ayusin ang mga papeles niya. Tumangulang ang abogado. Isang maliit at hindi mababakas na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Adrian is a very smart man. Alam niya kung ano ang dapat protektahan. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Bia. May mali sa tono ng abogado. May mali sa katahimikan ni Adrian. Ang hangin sa silid ay mabigat. Puno ng tensyon na halos nahihiwa niya. Natapos ang kanilang hapunan sa gitna ng mga pilit na pag-uusap at mahahabang katahimikan.
Si Adrian ay halos hindi kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang plato, ngunit ramdam ni Bia ang bawat tingin nito. Malamig, matalas. Nang matapos silang kumain, tumayo si Adrian. "Thank you for the dinner, Bia. It was memorable." Sabi niya, ang huling salita ay puno ng kahulugan. "So, shall we proceed to the documents?" Tanong ni Bia, hindi na maitago ang pananabik. "In a moment," sagot ni Adrian habang kinukuha ang remote control ng malaking television sa dingding. "Before we talk about the future, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Isang maikling pelikula." Kumunot ang noo ni Bia. "Pelikula?" "Oo," sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga habang nakatingin ng diretso sa kanya. Tungkol ito sa isang napakagaling na aktres. Pinindot niya ang isang buton. Ang screen ng telebisyon ay umilaw. Sa simula, itim lang ito. Pagkatapos, isang pamilyar na imahe ang lumitaw. Ang kwarto ni Mama Linda. Nanlaki ang mga mata ni Bia. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi maari. At nagsimula ang palabas. Nakita niya ang kanyang sarili sa screen. Narinig niya ang sarili niyang boses. Hindi na matamis, kundi matigas at puno ng pagkamuhi. "Tumahimik ka. Ang arte-arte mo. Akala mo kung sino kang reyna dito." Narinig niya ang mahinang pagmamakaawa ni Mama Linda. At nakita niya ang pagtulak, ang marahas na pagbagsak ng matanda sa kama. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Bia. Mula sa pamumutla, ito ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa ay nagsimulang manginig. "Adrian, what is this?" sabi niya. Ang boses ay basag. Pinatay ni Adrian ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw sa video. "What is this?" Ulit ni Adrian. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim na parang kutsilyo. "Iyan ang tanong ko sa'yo, Bia. Anong tawag dyan? Pag-aalaga?" I can explain," nauutal na sabi ni Bia. Mabilis na tumayo. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Naghahanap ng isang lusot. Nadula si Mama. Tinutulungan ko lang siyang humiga ulit. "Adrian, you have to believe me. I love your mom." "Love?" Ngumisi si Adrian. Isang ngisi na walang anumang bahid ng saya. Isang nangisi na puno ng pagkasuklam. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at may inilapag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote ng gamot. "Ganyan mo ba ipakita ang pagmamahal mo?" Tanong niya habang itinutulak ang bote papalapit kay Bia. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pampakalma para unti-unti siyang mawala sa sarili, para hindi na niya matandaan kung paano mo siya sinasaktan. Kasunod niyang inilapag ang isang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang resulta ng laboratory test. "Neuroleptic sedative." Basa ni Adrian, ang bawat salita ay parang isang suntok. Nakakapagpahina ng memorya. Nagdudulot ng matinding pagkalito. "Galing mo, Bia. Ang galing ng plano mo." Ang lahat ng depensa sa katawan ni Bia ay gumuho. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Hindi totoo yan," sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Sinisiraan niyo lang ako. Gawa-gawa niyo lang yan." "Talaga ba?" Singit ni Attorney Vargas. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ng may awtoridad. "Kung ganoon, baka kilala mo ang kausap mo sa telepono kaninang tanghali." Ang sabi niya, 1 buwan na lang ang palugit niya sa'yo para bayaran ang utang ng pamilya mo. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Napaatras si Bia, na parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay lumilipat-lipat mula kay Adrian patungo sa abogado. Wala na siyang matakbuhan.
Adrian, please. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay naging isang yak. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang yon dahil desperado ako. May mga taong humahabol sa pamilya ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Lumapit si Adrian sa kanya, ngunit wala nang bakas ng pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Tanging malamig na galit. Ang pag-asa mo? Sabi niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Ginamit mo ang ina ko. Sinaktan mo siya. Tinangka mong sirain ang isip niya para sa pera. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang saglit, inakala ni Bia na sasampalin siya nito. Ngunit sa halip, itinuro lang ni Adrian ang pinto. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay pinal. Walang puwang para sa anumang argumento. Samantala, inilapag ni Attorney Vargas ang isa pang set ng mga dokumento sa lamesa. Hindi ito kontrata ng ari-arian. Isa itong restraining order at isang notice of legal action. Lahat ng ebidensya ay naisumite na namin sa pulis. Malamig na sabi ng abogado. Kasama na ang audio recording ng pag-uusap ninyo ng iyong pinagkakautangan at ang testimonya ng pharmacist na nagkumpirma ng pagbili mo ng illegal na gamot. You will face charges of physical injury, illegal administration of drugs, and possibly attempted murder. Ang mga salitang pulis at murder ay tumatak sa isipan ni Bia. Ang kanyang hinaharap ay biglang naging isang madilim na selda ng kulungan. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay naging isang bangungot. Ang desperasyon niya ay naging purong galit. Ang takot niya ay naging purong pagkamuhi. Tumingin siya kay Adrian, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang kalaban. Hindi pa tayo tapos, Adrian, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nangangalit. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Tumalikod siya at nagmarcha palabas ng pinto. Isinara ito nang may malakas na kalabog na yumanig sa buong kabahayan. Naiwan si Adrian sa gitna ng katahimikan. Hindi niya naramdaman ang tagumpay. Hindi niya naramdaman ang ginhawa. Ang naramdaman lang niya ay ang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa pinto. Isang babala na ang pinakamasamang bahagi ng digmaan ay hindi pa nagsisimula. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Linda. Sa loob ng halos 2 araw mula nang umalis si Bia sa bahay, ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan na kanyang inaasahan. Ito ay isang katahimikang mabigat na parang ang hangin mismo ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Wala na ang mga matatamis, ngunit nakakakilabot na bati ni Bia sa umaga. Wala na ang tasa ng tsaa na may kasamang lason. Wala na ang mga matang laging nakamasid. Ang ulap sa isipan ni Linda ay unti-unti nang nawawala. Sa tulong ng tamang gamot na muling ibinigay sa kanya ni Adrian, ang kanyang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Hindi na bilang mga basag na piraso, kundi bilang isang buong, masakit na larawan. Naalala na niya ang bawat tulak, bawat masasakit na salita, bawat araw na naramdaman niyang siya'y isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Sa pagbabalik ng kanyang alaala, bumalik din ang kanyang lakas. Isang hapon, habang nag-iisa sa sala at nagbabasa ng libro, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Nakikita niya ang pagbabago kay Adrian. Ang kanyang anak ay mas madalas nang umuuwi ng maaga. Mas madalas na silang nagkakausap. Sa mga mata nito, nakikita niya ang pagsisisi. Ngunit higit pa roon, nakikita niya ang determinasyon. Isang determinasyong protektahan siya, ano man ang mangyari. "Ma, are you okay?" Tanong ni Adrian ng gabing iyon habang sabay silang naghahapunan. Ngumiti si Linda, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. "Oo, anak, mas malakas na ako ngayon." Ngunit ang pag-asang iyon ay marupok at ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kinabukasan,
Habang nagdidilig si Linda ng kanyang mga halaman sa hardin, tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Dahil wala ang kanilang kasambahay, siya na mismo ang pumasok para sagutin ito. Hello? Isang garalgal at hindi pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot. Si Linda ba to? Ang nanay ni Adrian? Sino to? Kinakabahang tanong ni Linda. Makinig kang mabuti, matanda. Sabi ng boses, malamig at walang emosyon. Alam namin kung ano ang ginagawa ng anak mo. Sabihin mo sa kanya, itigil niya ang kaso laban kay Bia. Kung hindi, baka hindi lang halaman ang madiligan sa hardin ninyo. Baka dugo na. Nabitawan ni Linda ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay bumabayo sa takot. Hindi niya ito sinabi kay Adrian. Ayaw na niyang dagdagan pa ang mga alalahanin ng kanyang anak. Isang masamang biro lang yon, sabi niya sa sarili. Pananakot lang. Pero kinabukasan ang pananakot ay naging mas totoo. Habang nakaupo siya sa sala at nagbabasa, napatingin siya sa labas ng bintana. Sa kabilang kalye, may isang motorsiklong nakaparada. Ang rider ay nakasuot ng itim na helmet, ngunit ramdam ni Linda ang mga mata nito. Nakatingin ito ng diretso sa bahay nila. Hindi ito gumagalaw, nagmamasid lang. Pinilit ni Linda na baliwalain ito. Ngunit sa loob ng isang oras, naroon pa rin ang lalaki. Hindi gumagalaw. Isang anino sa sikat ng araw. Isang nagbabantang presensya. Hindi na niya kaya. Ang takot ay mas matindi na kaysa sa kanyang pagnanais na protektahan si Adrian mula sa pag-aalala. Nang gabing iyon, nang dumating si Adrian, ipinagtapat niya ang lahat. Anak, simula niya, ang boses ay nanginginig. May tumawag kahapon, isang lalaki. Pinapatigil niya ang kaso laban kay Bia. Nagbanta siya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang pag-aalala ay mabilis na naging galit. At kanina, pagpapatuloy ni Linda, may isang lalaking nakamotor sa labas. Buong hapon siyang nagmasid sa bahay. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Linda nang may buong linaw at lakas. Ang pagkalito ay nawala na. Napalitan ng isang matatag na tinig. Ang tinig ng isang inang natatakot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Adrian, natatakot ako. Pag-amin niya. Agad siyang niyakap ni Adrian. Huwag kayong mag-alala, ma. I won't let anyone hurt you. I will double the security. Hindi sila makakalapit sa inyo. Ang mga salita ni Adrian ay dapat sanay nagpakalma sa kanya. Ngunit habang magkayakap sila, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong sala. Ang tunog ng nababasag na salamin. Napalingon sila pareho. Ang malaking bintana sa kanilang tabi ay basag. Sa gitna ng sahig, sa gitna ng mga pira-pirasong bubog, ay isang malaking bato. Nanginginig na lumapit si Adrian at pinulot ito. May nakataling isang piraso ng papel sa bato. Kinuha niya ito at binuklat. Nakasulat sa malalaking pulang letra na parang isinulat gamit ang dugo ang mga salitang, "Ang simula pa lang ito." Ang basag na bintana ay naging isang pisikal na representasyon ng kanilang nawasak na kapayapaan. Agad na ipinako ni Adrian ang pansamantalang tabla rito. Ngunit ang butas ay naroon pa rin. Isang paalala na ang kanilang kuta ay nasira na. Hindi ka pwedeng manatili dito, ma. Mariing sabi ni Adrian kinabukasan habang nag-iimpake ng ilang damit para sa kanyang ina. Dadalhin kita sa isang hotel. Mas ligtas ka doon. Umiling si Linda. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matibay. Hindi, anak. Hindi ako aalis. Ito ang tahanan natin. Hindi ako magpapatakot sa kanila. Pero mas lalo akong matatakot kung mag-isa ako sa ibang lugar. Pakiusap ni Linda. Dito lang ako, sa tabi mo. Nakita ni Adrian ang determinasyon sa mga mata ng kanyang ina.
Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito, naroon pa rin ang lakas. Isang lakas na naging inspirasyon sa kanya. Pumayag si Adrian, ngunit may isang kondisyon. Nag-hire siya ng 2 private security guard, isa para sa labas ng gate at isa para mag-ikot sa loob ng bakuran, 24 na oras. Ang bahay ay naging isang kuta. Sa loob ng sumunod na 2 araw, bumalik ang isang uri ng pekeng normalidad. Ngunit ang tensyon ay laging naroon. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat kaluskos ng dahon ay nagdudulot ng biglaang kaba. Sa ikatlong gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos. Ang hangin ay sumisipol at ang mga patak ng ulan ay humahampas sa mga bintana na parang maliliit na bato. Ang perpektong gabi para sa isang anino na gumapang ng hindi napapansin. Nasa kanyang opisina sa bahay si Adrian, kausap sa telepono si Attorney Vargas, habang si Mama Linda ay nasa kanyang silid sa itaas, nanonood ng telebisyon. Nakatanggap na sila ng subpena, sabi ng abogado sa kabilang linya. Si Bia at ang pamilya niya. It's happening, Adrian. Wala na silang atrasan. Good. Malamig na sagot ni Adrian. That's what they deserve. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tito Leo, I have to go. Mabilis na sabi ni Adrian. Brown out. Mag-iingat ka, Adrian. Sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala, katahimikan, at kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Mabilis niyang binuksan ang flashlight nito. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang security system. Ma! Sigaw niya. Stay in your room! Lock the door! Adrian, anong nangyayari? Narinig niyang sagot ng ina mula sa itaas. Hindi na siya sumagot. Kailangan niyang makarating sa main circuit breaker. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, naramdaman niya ang isang malamig na hangin. Isang hangin na hindi dapat naroon. Nagmumula ito sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay gumuguhit sa dilim at nakita niya ito. Ang bintana sa kusina na dapat sana'y laging nakasara ay bukas. May nakapasok. Kasabay ng realisasyong yun, isang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang mahinang pag-script ng sahig mula sa itaas. Malapit sa kwarto ng kanyang ina. Nakalimutan ni Adrian ang circuit breaker. Nakalimutan niya ang lahat. Ang tanging nasa isip niya ay si Mama Linda. Tumakbo siya paakyat ng hagdan, hindi na ininda ang panganib. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumatalon-talon sa mga dingding habang tinatahak niya ang pasilyo. At doon, sa dulo ng pasilyo, sa tapat mismo ng pinto ng kanyang ina, isang anino ang nakatayo. Isang lalaking nakasuot ng itim, may takip sa muka. Sa kamay nito, may hawak na isang piraso ng metal, isang tubo. Ang lalaki ay nagulat sa biglaang pagdating ni Adrian. Sa isang iglap, pareho silang natigilan. Pagkatapos, kumilos ang lalaki. Itinaas nito ang tubo at isinugod pasulong, hindi papunta kay Adrian, kundi papunta sa pinto ng kwarto ni Mama Linda. Isang primal na sigaw ang kumawala mula kay Adrian. Huwag! Sa purong adrenaline, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at bumangga sa katawan ng lalaki. Pareho silang bumagsak sa sahig. Ang tubo ay tumalsik at gumulong sa isang sulok. Nagsimula ang isang desperadong paglalaban sa dilim. Ang mga suntok ay nagliliparan, ang mga ungol ng sakit at galit ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Mas malaki ang lalaki, pero mas matindi ang galit ni Adrian. Ito ay hindi na lang isang laban. Ito ay ang pagtatanggol ng isang anak sa kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Adrian! Sumigaw si Mama Linda. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakikita ang nagpupumiglas na mga anino sa sahig. Ang sigaw na yon ang nagbigay ng pagkakataon sa lalaki. Nawala sa focus si Adrian sa isang segundo.
Isang segundong sapat na para sa lalaki na itulak siya palayo at mabilis na damputin muli ang tubo. Itinaas ng lalaki ang tubo, handa nang ihampas kay Adrian. Ngunit bago pa man ito makahampas, isang malakas na tunog ng pagtama ng porselana ang umalinggaw-ngaw. Napatayo si Mama Linda sa may pintuan, nanginginig. Hawak-hawak ang nabasag na plorera. Ang lalaki ay napahawak sa kanyang ulo, naguguluhan. Ang pagkakataong yun ang ginamit ni Adrian. Muli siyang sumugod, sinunggaban ng lalaki, at sa isang huling, malakas na tulak, itinapon niya ito pababa sa hagdanan. Isang malakas na kalabog. Pagkatapos, katahimikan. Sakto namang bumukas ang mga ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis na malamang ay tinawagan ng security ay papalapit na. Nakahandusay ang lalaki sa paanan ng hagdanan, walang malay. Hingal na hingal, tumingin si Adrian sa kanyang ina. Si Mama Linda ay nakatayo pa rin, nanginginig. Ang mga piraso ng basag na plorera ay nasa sahig sa kanyang paanan. Ngunit sa kanyang mga mata, walang takot. Tanging pag-alala para sa kanyang anak. Nilapitan ni Adrian ang lalaki at kinuha ang cellphone nito. Mabilis niyang tiningnan ang huling tawag na natanggap, isang pangalan ang nakarehistro. Bia. Habang ang mga pulis ay pumapasok sa bahay, itinaas ni Adrian ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ina. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagtatago. Ito na ang katapusan ng digmaan. Ang flash ng mga kamera at ang ingay ng mga reporter ay sumalubong kay Adrian at sa kanyang ina paglabas nila ng korte. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Sa wakas, tapos na. Ang testimonya ng nahuling salarin, kasama ang ebidensya mula sa kanyang cellphone, ay naging huling piraso na bumuo sa kaso. Hindi na nakapalag si Bia. Sa harap ng mga patong-patong na kaso, mula sa physical injury at illegal administration of drugs, hanggang sa mas mabigat na kasong frustrated murder, napilitan siyang umamin sa lahat kapalit ng mas mababang sentensya. Nakita ni Adrian ang balita sa telebisyon kinagabihan. Ipinakita ang footage ni Bia, nakaposas, isinasakay sa isang police van. Ang mukha nitong dating puno ng kumpiyansa at ganda ay ngayoy gusot, puno ng galit at pagkatalo. Wala na ang anghel. Ang tanging natira ay ang demonyong hindi na makapagtago. Pinatay ni Adrian ang telebisyon. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim na ginhawa, isang paglaya mula sa isang masamang panaginip. Sa tabi niya sa sofa, tahimik na nakaupo si Mama Linda. Sa loob ng korte kanina, nakita ni Adrian ang isang bagong Mama Linda. Habang ibinibigay nito ang kanyang testimonya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, malinaw, at puno ng katotohanan. Ang babaeng minsan ay biktima, ay naging isang simbolo ng katatagan. Ma, sabi ni Adrian, bumasag sa katahimikan. I'm sorry. Tumingin sa kanya si Linda. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Para saan, anak? Sorry dahil hindi ko kayo naprotektahan agad. Sorry dahil nabulag ako. Sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat nakinig ako sa inyo at nakanata ako sa inyo. Dapat naramdaman ko. Hinawakan ni Linda ang kamay ng kanyang anak. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang hawak nito ay mahigpit at puno ng init. Hindi mo kasalanan, Adrian, sabi niya. Ang pag-ibig, minsan, nakakabulag talaga. Ang mahalaga ay nang mamulat ka, ipinaglaban mo kami. Ipinaglaban mo ang tama. Iyon ang nagpapatunay kung sino ka. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Adrian. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang buhay sa kanilang tahanan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati.
Mas naging tahimik, ngunit isang tunay na kapayapaan ang nananahan dito. Isang hapon, nagkayayaan silang mag-ina na magpunta sa tabing dagat, ang parehong lugar kung saan madalas silang dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya. Habang nakaupo sila sa buhangin at pinapanood ang paglubog ng araw, inilabas ni Adrian ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang diamanteng singsing. Matagal niya itong tinitigan. Ang kumikinang na bato na minsan ay sumisimbolo sa kanyang mga pangarap at sa isang magandang kinabukasan. Ngayon, isa na lang itong paalala ng isang mapait na kasinungalingan. Itapon mo na yan, mahinang sabi ni Mama Linda. Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa singsing, tumayo siya, lumapit sa pampang, at sa isang malakas na paghagis, itinapon niya ang singsing sa malayong bahagi ng dagat. Pinanood nila itong lumubog hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng alon. Nang bumalik siya sa tabi ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Parang may isang mabigat na kadena na natanggal mula sa kanyang puso. Hindi pa siya handang magmahal muli. Marahil, matatagalan pa. Marami pang sugat ang kailangan niyang paghilumin, ngunit habang nakaupo siya roon, sa tabi ng pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niyang sapat na ito. Ang paghilom ay nagsimula na. Anak, paano ka magsisimula ulit? Tanong ni Mama Linda. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa hangin. Tumingin si Adrian sa abot tanaw kung saan lumubog ang araw, kung saan laging may pangako ng isang bagong umaga. Ngumiti siya. Isang maliit, ngunit toto. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Ngunit hindi na sila mga multo na nagpapahirap. Sila ay naging mga pilat, mga paalala ng isang laban na kanilang napagtagumpayan. Ang mansyon, na minsan ay naging entablado ng takot at pagpapanggap, ay muling napuno ng buhay. Ngunit hindi na ito ang dating klase ng buhay. Ang malalakas na tawa ay napalitan ng mga mahinahong ngiti. Ang mga magarbong handaan ay napalitan ng mga simpleng almusal na sabay nilang pinagsasaluhan. Isang Sabado ng umaga, naabutan ni Linda si Adrian sa kusina. Suot ang isang apron at seryosong nakatitig sa isang kawali. Ang amoy ng bawang at sinangag ay pumuno sa hangin. Aba, mukhang may bago tayong chef, natatawang sabi ni Linda. Napalingon si Adrian at ngumiti. Sinusubukan ko lang po yung tinuro ninyo, Ma. Mukhang masusunog ko yata ang bawang. Hayaan mo, tuturuan kita, sabi ni Linda. Lumapit sa tabi ng kanyang anak. Habang magkatabi silang nagluluto, ang ina ay nagtuturo, ang anak ay nakikinig. Isang pamilyar, ngunit bagong pakiramdam ang bumalot sa kanila. Ito ang uri ng normalidad na matagal nang nawala. Ang simpleng saya ng pagiging magkasama. Bumalik si Adrian sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya, ngunit may malaking pagbabago. Hindi na siya nag-uuwi ng trabaho sa bahay. Tuwing 6:00 ng gabi, isinasara niya ang kanyang laptop, tinatanggihan ang mga hindi importanteng tawag at umuuwi. Ang kanyang mga prioridad ay naayos na. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kalidad ng oras na ibinibigay mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Isang hapon, nakaupo sila sa hardin. Ang mga rosas ni Linda ay namumukadkad, mas matingkad at mas maganda kaysa dati. Alam mo anak, sabi ni Linda habang inaayos ang isang sanga, ang mga rosas na ito, para mabuhay at mamulaklak ng maganda, kailangan mong alisin ang mga tuyong sanga at mga uod na sumisira dito. Masakit putulin minsan, pero kailangan. Tumingin si Adrian sa mga rosas, pagkatapos ay sa kanyang ina. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kinailangan niyang putulin ang isang nakalalasong sanga sa kanyang buhay para muling mamulaklak ang tunay na pagmamahal.
Tumayo si Adrian at tinulungan ang kanyang ina. Itinuro sa kanya ni Linda kung paano mag-alaga ng mga halaman, kung paano maghintay ng may pasensya para sa kanilang pagyabong. Sa ilalim ng init ng araw-araw, sa gitna ng lupa at mga bulaklak, nahanap ni Adrian ang isang uri ng kapayapaan na hindi maibibigay ng kahit anong board meeting o business deal. Habang papalubog ang araw, pinanood ni Adrian ang kanyang ina. Si Mama Linda ay nakangiti, ang mukha ay payapa, dinadama ang huling sinag ng araw sa kanyang balat. Ang dating bakas ng takot at pagkalito sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. Ang nakikita na lang niya ngayon ay ang babaeng nagpalaki sa kanya, malakas, matatag, at puno ng pagmamahal. Napagtanto ni Adrian na tapos na ang kanyang paghahanap. Hindi na niya kailangang maghanap ng isang perpektong pamilya. Hindi na niya kailangang maghanap ng isang kumpletong buhay sa piling ng ibang tao. Dahil ang lahat ng kailangan niya, ang lahat ng tunay na mahalaga, ay narito na. Ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig na nagpoprotekta. Ang pag-ibig na nagpapagaling. Lumapit siya at inakbayan ng kanyang ina. "Mahal kita, Ma," bulong niya. Ngumiti si Linda at sumandal sa kanyang anak. "Mahal na mahal din kita, anak." Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, hindi bilang pagtatapos ng isang araw, kundi bilang isang pangako. Ang pangako ng isang bagong umaga, isang umagang puno ng pag-asa, paghilom, at isang pag-ibig na nasubok na ng panahon at napatunayang tunay. At para kay Adrian, iyon ay higit pa sa sapat.